Blessed Sunday everyone. Tayo na naman po ay muling magsasama-sama upang sambahin ang nag-iisa po nating Diyos na makapangyarihan sa lahat at karapat-dapat po na purihin. Salamat Panginoong Hesus sa umaga na to. Patuloy na kami po o Diyos ay nagpapasalamat sa mga patuloy na pag-iingat, pagpapala, pagbibigay mo ng proteksyon, pagbibigay mo ng mga pangangailangan namin, paggabay, pagpapadama ng pagmamahal, pag-uunawa mo po sa amin dahil kami pong mga tao ay kahit mananampalataya na ay nagkakaroon pa rin ng mga hindi magagandang moods and emotions, Lord God, pero buong tiyaga ka po sa amin na talagang hanggat maaari ay kami inaagaw mo, kinukuha mo sa mga plano at galaw ng kaaway. Salamat po ng marami sa iyo at hayaan mo na sa umaga na to patuloy na malugod ka namin sa pamamagitan po ng pagsamba na ang laman ng puso po namin, ang laman ng isip namin, O Diyos, ay tanging ikaw lamang dahil ito pong araw na to ay para sa iyo. Ang araw na to ay banal na araw sapagkat ito ang araw na itinakda mo upang ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Alayan ng aming mga buhay, hindi lamang ng papuri, kung hindi mismong mga buhay po namin, Panginoong Hesus. Kaya salamat po, O Diyos. Linisin mo ang bawat isa sa amin, linisin mo ang puso po namin. Linisin mo yung isip namin, Panginoon. Linisin mo po yung buong katauhan namin. Dahil sa bawat araw, nagkakaroon po ito ng karumihan at nadudungisan. At hayaan mo, Panginoon, na malugod ka namin sa lahat po ng aming mga ginagawa. Not only during Sunday worship service or every time na nagkakaroon kami ng worship service, kung hindi bawat araw, araw-araw, Panginoon, ay nalulugod ka po namin kung paano kami namumuhay sa mundo na to, O Diyos. Sa mundo na to na pinaghaharian ng kaaway. Pero ikaw pa rin ang malaking Diyos na may kontrol ng mundo na to, Panginoon. Kaya naman, God, patuloy na samahan mo po kami, banal na spirito, kapahayagan mo pa rin, pangungusap mo pa rin, kapangyarihan mo pa rin, kalooban mo pa rin ang maganap. Una na, hindi lang sa aming mga buhay, kung hindi sa mundo na to, sa bansa na to, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mangibabaw. Mangibabaw po ang pag-ibig sa puso ng bawat tao. Mangibabaw ang pananampalataya. At dalangin po namin na maging matatag ang bawat isa. Walang manlamig, walang manlupaypay. Kung nakakaranas po ng ganito, ay agad manumbalik sa iyo, Panginoon. Agad na humingi ng tulong sa iyo. At agad na lumapit po sa iyo, Panginoon, upang hindi na po maging malala ang sitwasyon. Salamat po, Banal na Espiritu. Ano man ang mapag-aralan po namin ngayon, dalangin namin ang kaunawaan at bukas na puso at bukas na isip sa lahat ng mga makikinig ng mga salita mo. Ikaw po yung makita, ikaw yung marinig, God, sa pamamagitan ko po, O Diyos, na iyong lingkod, maluwalhati din po kita dito sa ganitong pagtuturo ko, Panginoon. Maluwalhati din po kita, O Diyos. Salamat po ng marami sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Amen. So bago po ako magsimula, meron po akong gustong gawing maliwanag, no? Mga corrections sa mga nasabi ko po noong nakaraang linggo na bukod doon sa nagkaroon ng ingay yung aking pong video, yung correction ko po doon aside from Enoch na buhay na
kinuha ng Diyos ay meron din po yan si Elias o si Elijah na mababasa po natin sa 2 Kings chapter 2. Si Elias, si Elijah. Si Eliseo, si Elisha sa English. Kasi ako po minsan napapagbaliktad ko din yan eh. No? Another correction, nabanggit kong midweek po na araw natin ay Thursday, which is Wednesday po. No? Stand corrected for that. Tapos po yung pastor na sinasabi ko, pinag-ikot ko yung pangalan niya. Sabi ko, Rabias, no? Rabbi Zacarias po. Ang pangalan nung pastor. Kasi po yung minsan mga ganong bagay, hindi naman na po siya nakasulat sa outline ko, pero binibigay ng God. Yun nga lang po, minsan ay mahina na yung nagiging memory sa pagtukoy sa mga pangalan. So, those are the corrections that I mentioned last week. No? Pardon po sa lahat ng mga mga bagay na ito na akin pong nabanggit. Amen. So, pag-aralan po natin ngayon ang Santiago, Kabanata 5, talata 7 hanggang 11. Basahin po natin siya. Santiago chapter 5 verses 7 to 11. Meron po tong subtitle, pagtitiyaga at pananalangin. So, hahatiin po natin ito, no? Doon muna po tayo sa pagtitiyaga. Verse 7. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin. At ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Salamat o Diyos sa pagkabasa po ng iyong salita, Panginoon. Pagharian mo ang salita na to at malubos na maunawaan ng bawat isa po sa amin. Amen. So, ito pong Santiago 5, 7, 11 hanggang 11 lang po muna tayo ngayon, no? Iisa ang sinasabi niyan. Sabi po sa atin, magtiyaga tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. At binanggit po rito ang halimbawa ay yung magsasaka, na kung saan ang magsasaka ay nagtitiis ng ilang buwan at naghihintay ng una at huling ulan para doon sa kanilang mga pananim. Dahil kung hindi po nila yun tsatsagain, hindi sila magtitiis, hindi sila maghihintay, nagtanim nga sila kung wala naman po silang tiyaga, sa bandang huli wala po silang aanihin. Pero dahil po sila ay matyatsyaga, so nakukuha nila, nakakamtan po nila yung bunga ng kanilang mga itinatanim na palay o gulay o kung ano man po yung kanilang mga pananim, no? So, hindi po nila mararanasan yung ani kung hindi po sila magtsatsaga. Hindi nila makikita yung magiging ani nila o yung magiging bunga nila kung hindi po sila magtsatsaga. Same as true with our spiritual life, no? Pag di po tayo nakapagtiyaga, sayang lahat. Sayang lahat po ng panahon natin, sayang po yung effort natin, sayang po yung oras, sayang ang pagod, sayang ang luha, sayang din ang pera, no? Dahil paminsan naman po talaga nagkakaroon tayo ng mga on our own, di ba, no? Ginagawa po natin ang mga bagay-bagay. So, masasayang ang lahat kung walang pagtitiyaga doon sa mga bagay na ginagawa po natin. Hindi po natin mararanasan ang pagpapala kung hindi po tayo magtitiyaga at hindi natin hihintayin yung minimithi nating bunga. In the first place, ganito po yan. Kung wala kang tiyaga, huwag kang magtanim. Bakit? Kasi
hindi mo naman talaga makikita yung bunga kung mainipin ka. Tama po ba? So, kailangan, as expected, dapat nauunawaan mo na kapag ikaw po ay nagtatanim, umaasa ka na ito'y magkakaroon ng bunga at tsatsagain mo yon, tatrabahuhin po yon. Yung mga magsasaka, hindi naman pagkatanim nila, ganun na lang yun eh. Hindi, syempre inaalagaan nila yun, dinidiligan, nilalagyan ng pataba, inaalisan ng mga insekto, ng mga uod, binabantayan kasi minsan may mga daga, may mga nagiging salot doon sa pananim nila. So lahat ng yan ay ginagawa upang mapangalagaan kung ano man po yung kanilang naumpisahan. So ganun din po tayo, naumpisahan na po natin, pagtiyagaan po natin, no? Kung ano man po yung mga naumpisahan na nating gawin sa ating pong mga spiritual na buhay, no? Magtiyaga po tayo para makamit natin yung mahalagang bunga at ano yun, yung tayo po ay mapunta sa piling ng Diyos. Yun talaga yung minimithi po natin, yun yung bungang inaantay-antay natin, yun yung gusto nating mangyari. Kaya po tayo nagtatanim ng nagtatanim, no? Para nang sa ganon tayo po ay mag-ani, no? Marami po tayong dapat tiyagain sa ating buhay. Yan. Magbigay po tayo ng mga ilang mga bagay na dapat po nating tiyagain sa ating buhay. Una, yung mga life experiences po natin. Yung mga nararanasan po natin sa buhay natin, lalo na ngayon, no? Kailangan po nating pagtiyagaan. Kung ano man po yung mga nararanasan natin ngayon, kailangan nating magtiis. Kailangan po nating wag mong madaliin, hindi natin dapat minamadali, no? Ang panahon, napakabilis po ng oras, napakabilis ng panahon, pero hindi tayo yung may hawak nun eh. Kung ano man yung napipicturize mo sa kaisipan mo, na-envision mo na ganito, hindi pwedeng sabihin mo, God, gawin mo na to. Hindi siya ganun po eh. So we have to be patient with our life experiences, no? Pagtiyagaan po natin yung mga sitwasyon natin sa buhay ngayon dahil sa kahit papano po naman ay talaga pong mapalad pa rin po tayo dahil sa nararanasan po talaga natin ang mga pagpapala ng Diyos. Kahit sabihin mong kulang, minsan hindi sapat, maraming problema. Pero kita mo, di ba, at the end of the day, ay nakaka-survive araw-araw. No? Nakakatapos ang isang araw ng talaga namang hindi ka pa naman talaga nag-skip ng meal unless nagpa-fast ka. So, ganun po, no? So, pagtiyagaan po natin yung mga life experiences natin ngayon. Wala ka man ng lahat ng magaganda na material dito sa mundo. Sabi nga, hindi mo naman madadala yan pagdating ng araw eh. Di ba, pag nagkakaroon ng kalamidad, parang, tingnan nyo po, di ba, pantay-pantay na lamang ang mga tao. Mayayaman at yung hindi masyadong mayaman at yung mahirap. Dahil yung bahay ng mga pare-parehong nasisira ang mga bahay, nawawasak, kung saan mang lugar nagkakaroon po ng kalamidad. So, we have to endure, no? Be patient with our experiences, no? Kung ano man po yung mga nararanasan po natin sa buhay po natin ngayon. Pagtiyagaan po natin yan. Dahil in the end, alam naman natin na sa bandang huli, pag tayo po ay nagtiyaga, meron at meron na pagpapala na nakalaan po sa atin. Amen. Sabi 'di ba ng kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Service to God, pagtiyagaan po natin 'yan. Hindi po biro ang maglingkod sa panahon ng pandemya. No, it's very challenging kasi nga hindi po tayo talaga katulad ng dati. Pag gusto nating pumunta dito, humayo dito, sige lang. Kasi wala tayong inaalalang virus. Pero iba yung sitwasyon pag pandemya.
no? Kaya very challenging po yung paglilingkod sa Diyos ngayong pandemic. Kasi paano mo paglilingkuran ang Diyos? Paano mo ipapakita sa Diyos ang paglilingkod mo ng totoo, ng tama? Kasi online, di ho ba? Sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa pagsamba mo sa Panginoon, na dapat ay nakikita pa rin ng Diyos. Sabi nga, we always has an audience of one. Meron po tayong nag-iisang tagapanood po natin. At yan po ay ang ating Diyos. Nakikita niya ang lahat. Alam niya yung mga sumasamba ng totoo, sumasamba ng hindi totoo. Alam niya yung mga lumilihis, alam niya yung mga nanlalamig, no? Alam niya yung umiiwas, alam niya yung lumalayo, alam niya yung umaayaw, alam niya yung nagpapalusot, alam niya po lahat yan. No? Kasi wala nga tayong maitatago sa Diyos eh. Kaya sa itong panahon ng pandemya, mas lalo ngang dapat maipakita ng mga tagapaglingkod ng Diyos na sila nga ay lingkod, na tayo nga po ay lingkod. Whether we are using this kind of system, itong virtual, pag video, kasi tama naman eh. Okay lang, yung video naman, nandyan lang yan. Anytime na gusto kong panoorin, nandyan lang yan. Kaya hayaan mo lang, kahit hindi ako sumabay ng alas 9, kahit hindi ako sumabay ng alas 7 kapag Miyerkules, okay lang yan. Nandyan lang naman yung video. Hindi yan mawawala. Tama po kayo doon. Nandyan lang ang video, pwedeng balikan, pwedeng i-post, pwedeng, di ba, pwedeng hindi mo muna panoorin, pwedeng mauna ka naman din, no? Pero wag po nating kaliligtaan. We have this covenant to God. Hindi porke online ang ating pong pagsamba ay hindi na natin pahahalagahan ang oras ng pagsamba, hindi na natin pahahalagahan ng paglilingkod sa Diyos, hindi porke online ay hindi mo na ibibigay what is due for the Lord. Hindi porke online, walang nag-check sa'yo, ay hindi mo na aayusin ang paglilingkod sa Diyos. The more, kaya nga sabi ko, mas challenging po ang paglilingkod ngayong pandemya. It is because it should be, no? Kung maayos ka noon, mas dapat na mas maayos ka ngayong pandemya sa larangan ng paglilingkod sa hari, sa larangan ng paglilingkod sa iglesia ng hari. Amen. Hindi po tayo sasabay doon sa iba na andyan lang ang video. Anytime we can watch that video. So, pag gusto ko na, dun ko na lang panonoorin. So, anong difference natin sa iba? Kung ganun din lang po pala yung magiging patakaran natin, anong kaibahan natin noon at saka sa iba? Papasok ako sa church pag gusto ko, pag birthday ko. Madalas kasi pag birthday, doon yung sa panahon po noon, no? Pag birthday, simba kasi, 'di ba, sa doon lang magsisimba. Pag gusto, doon magsisimba. Pero pag ayaw na, hindi na. So, anong kaibahan natin sa mga ganun? Kung ganun din ang gagawin natin. Ang kaibahan lang, wala ka ngang mga images. Pero yung ginagawa, ganun din. Yung way, ganun din. So, what's the difference? No? Wala pong difference yun. Kaya, huwag mo sabihin, nandyan lang naman ang video, pwede yan i-play mamaya. No? Unless there is really an emergency, and God knows that. Alam po ng Diyos yan. Kung may emergency at hindi ka talaga makakasabay, God knows. No? Kaya pagtiyagaan po natin ang paglilingkod sa Diyos. Una sa lahat, 'di ba? Dapat ka masaya ka at
nakakapaglingkod ka sa Panginoon. No? Privilege nga natin to eh. Pribilehiyo po natin na paglingkuran ng ating hari. Amen. Dahil hindi lahat po tagapaglingkod. Kaya mas lalo po nating dapat na pagpursigihan, ibigay ang nararapat na paglilingkod sa ating Diyos. Kahit ano pang maging takbo ng panahon po natin, no? Katulad ngayon, virtual ang tawag sa mga ganito pong natin, video tayo, virtual worship. Hindi nangangahulugan na nabawasan yung yung percentage ng quality ng paglilingkod mo. As a matter of fact, benefit pa din to sa mga tao. Alam nyo kung bakit? Nasa bahay ka na lang, hindi ka aalis, hindi ka namamasahe, hindi ka na na-stress sa oras na hindi ka nagmamadali, wala kang hahabuling oras, no? Hindi na nga po tayo nagre-required ng dapat yung damit mo, hindi na po, no? Tayo na po yung in our own conviction, it is up to you kung paano mo harapin ang araw ng pagsamba, lalo na kung linggo, no? So lahat ng 'yon ay benepisyo pa rin po sa atin. Hindi natin 'yun nakikita. Ngayon kailangan po natin 'yang makita at kailangan po natin 'yang ma-realize na ganun kaganda, isang magandang naging buting idinulot nitong virtual na to. Less stress ka, no? Less stress sa mga katulad nung ginagawa natin noon na talagang naghahabol tayo sa oras kasi bibiyahe pa tayo. Pag nasa bahay ka, di ba, maliligo, mag-aano. Yung preparation ba? Ngayon, less preparation. So, less preparation ka na nga. Dapat prepared ka pa kasi yung oras mo, nandun ka na, dyan na, nandito na tayo sa loob ng mga bahay natin. Lahat ng kailangan mo nandoon na. Tapos hindi ka pa aatin sa oras, hindi ka pa nakahanda, hindi ka pa nakaayos. Nakakahiya naman po sa Diyos. No? Darating po ang panahon, wala na po kahit na ganito. Huwag nating hintayin na pati yung ganito mawala. Tapos kung kailan wala na, saka doon gustong sumamba. Kung kailan wala na, saka doon nagkukumahog. Mangyayari po yan. Kaya nga, nung nakita ko sa social media yung sabi, yung mga iniimbitahan, ang laging sagot ay, pag may time, hindi nila alam, nauubos po ang time. It is written in the Bible, matatapos po ang panahon. Kaya, kayo dyan, mga kamag-anak ng kamag-anak nyo, kayo dyan na mga nasa tahanan, pamilya, nakikisuyo po ako na makiisa po kayo sa pagsamba. Hindi po dahil sa nananakot ako, hindi po. Wala po akong karapatan na gawin yan. It's still your choice. But, what I am saying is the fact that matatapos po ang oras, mawawala po ang lahat ng ito. Kaya habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa po, na napakagandang pagkakataon na nasa tahanan na ninyo mismo ang gawain, grab the opportunity. Grab it. Hindi ka naman bibiyahe. At ang maganda pa nun, ang kasama mo, pamilya mo, katabi mo, anak mo, asawa mo, kapatid mo. Yun yung maganda doon. Kasama mo yung pamilya mo sa pagsamba. Amen. As for me and my house, we will serve the Lord. Yung sabi ni Joshua.
Sige kayo, sabi niya sa mga Israelita, pumili kayo, pero ako. Ganon din ang paninindigan ng kapamilya nyo na hindi nyo sinasamahan sa pagsamba. Kaya para hindi na siya mahirapan, masaktan, no? At iisa ang panalangin naman po ng mga kapamilya nating mananampalataya na una talaga sa lahat ang pamilya. No? Kita nyo nga yung magkapatid na si Philip ba yun? Si Philip yata yung unang hinanap. Sino ba yung kapatid ni Philip? Sa Mateo po yun eh. Hinanap niya yung kapatid niya agad. Nung nakilala niya si Kristo, ang hinanap niya yung kapatid niya. Kaya yung mga kamag-anak nyo na naghayayakag sa inyo ngayon, mahal nila kayo, kaya nila yun ginagawa. Kaya kayo, sabihin na natin, meron pong pagpipilit na nagaganap sa pilitan. Bakit? Nasusulat din po yun sa Biblia, sa Jude, sa Judas. Kung hanggat maaari, snatch natin sila, agawin natin sila. At yun po ang nais po nating mangyari, no? Dahil hanggat maaari, hindi naman sa hanggat makakaya, hanggat sa patuloy na umaasa po ang bawat isa na yung mga kapamilya po nating lahat ay kasama natin na sumamba at maglingkod sa Diyos. Amen po. Kaya pakiusap po na sumama po kayo sa pagsamba, no? Ginagamit ko na po yung term na pakiusap, alang-alang po sa Diyos, hindi. Alang-alang po sa inyong mga sarili, no? Isipin nyo rin po yung spiritual life ninyo. Bigyan nyo rin po ng panahon ang spiritual life po ninyo. Ang aspeto po ng buhay natin ay hindi lang puro physical. Meron po tayong spiritual, no? Emosyonal, mental. So, bigyan din po natin ng panahon ang spiritual po nating buhay. Kung paano inaalagaan mo yung physical mo, alagaan mo rin yung spiritual mo. Huwag po nating antayin yung maubos ang oras o dumating yung panahon na pag gusto mo, hindi mo na rin kaya o kaya wala na. No? Ngayon na kaya po natin, malalakas po tayo, no? May lakas pa po tayo, gawin na po natin ang nararapat para sa Panginoon. Ang siya po ay sambahin, pamilya, no? Napakasarap po na magkakasama po ang bawat pamilya sa pagsamba sa Panginoon. Sino ba namang hindi mangangarap po ng ganun? Di ba? Kahit naman po sa Catholic di ba meron nga silang doon, a family that prays together, stays together. Totoo po yan, no? Kahit po sa pananalangin. Kasi hindi tayo nasanay minsan, lalo na kami, ako, lumaki kaming, sabi ko nga sa inyo, very dry yung environment, hindi kami ganun na palayakap, walang ganun sa mga magulang po namin, no? Pero salamat sa Panginoon at tinawag niya ako, nakilala ko po siya. Kaya yung mga bagay na kahit papano ay sabi nga, kung hindi maganda yung hindi naman sa sinasabing hindi maganda, pero minsan maganda rin naman po yung meron kayong sweet moments ng mga kapamilya. Dati kasi nakukornihan din ako sa mga ganun kasi nga hindi ako nasanay, pero hindi pala. Dating din kasi yung panahon, ang mga anak po natin, magpapamilya din yan. So, may iwan na naman yung mga mag-asawa na lang uli, may iwan. So, spend time, no? Yung mga anak, spend time with your parents, have a sweet moment, sweet bonding, sweet fellowship with your parents, with your brothers, with your sisters, no? Wag
Wag niyo nang gayahin yung kinalakihan ko na dry, no? Na pagdating ng panahon, nakakapagsisi rin na kailan papapakita yung sweet ka pag wala na, 'di ba? So medyo anuhin po natin, medyo ayusin na po natin mga relationship po natin sa mga pamilya po natin dahil ah sabi nga hindi naman laging nandyan ang bawat isa sa atin, no? Kaya let's have a sweet bonding with our family. Kung nakakapag-bond ka sa iba, sa mga friends mo, why not do it with your family? No? Kung kaya mong gawin yun sa iba, gawin mo rin sa kapamilya mo. No? O sa mga mag-asawa, huwag kang maghanap ng ibang kaband. Asawa mo lang. Huwag kang maghanap ng ibang ka-sweet moments mo. Doon ka lang sa asawa mo magpa-sweet moments. No? Hindi po pwede yung maghahanap pa kayo ng iba, meron na nga kayo eh. No? So, yun yung anuhin po natin. Ayusin na po natin yung mga relationship po natin. Kung kanino man, ayusin na po natin para nang sa ganon, mamuhay po tayo ng payapa sa harapan ng Panginoon.